day 0 of my trip to Mount Giting-Giting, Sibuyan, Romblon. Took a plane from Tacloban to Manila. Kasi during this time, sa Tacloban pa ako nakatira. I started traveling on the 11th of May and I returned to Tacloban on the 17th of May. The trip took a total of 7 days. Medyo mahaba pero enjoy naman. And since my flight got rescheduled, I had to travel from Naiya to Batangas all alone. Kasi supposedly, sabay kami ng mga katropa ko from Naiya to Batangas. Pero okay lang, nakahabol rin naman ako. So I rode a plane, a cab, a bus, and a tricycle to get to my friends. At heto, nakita na rin kami sa wakas. And after the plane, cab, bus, and tricycle, sasakay naman kami ulit ng barko. Ito pala ang bagong Port of Batangas. Ang ganda. Parang airport. Andito na naman kami. Porter na naman po kami. Batangas na ito, ala eh. Halo-halo pala yung mga kasama ko sa climb. Meron mga taga Mindanao, meron ding mga taga Cebu. At dito, ipapakita ko sa inyo ang coast of Batangas. Sinuwerte talaga kami kasi binigyan kami ng napakagandang panahon all throughout our trip. At dahil overnight ang boat trip namin, syempre, may kasamang hapunan. At ano pa ba? Syempre, hindi makukumpleto yung biyahe pag walang pale pilsen. At ayun, lumubog na ang araw at nasa gitna na kami ng Mimaropa. Tulog muna tayo para di tayo masyadong mapagod sa biyahe. At syempre, pagkagising, inom tayo ng kape to jumpstart our day. Kinuha kami ng van sa port para ihatid sa DNR para mag-register at orientation. At dahil bukas pa ang day 1 ng climb namin, punta muna kami sa bahay nila Tatay Remy. Pagdating doon ay hinanda ko na ang trail mix ko. Ako lang pala yung gumagawa ng trail mix ko. May nuts, chocolates, at saka may berries. Para meron tayong good mix of protein, carbohydrates, and sugar. At hinandaan na rin pala kami ng almusal ng anak ni Tatay Remy. At dahil mahaba pa ang araw, nakadesisyon kami na maglakad-lakad at pumunta sa dagat. Nasa west coast or sa Olango side pala kami ng Sibuyan Island. At ayun, magsiswimming muna kami. At syempre, hindi makukumpleto yung beach outing pag walang beer. Kailangan natin mag-carbo loading eh. At ayun, May 13 ang day 1 ng climb proper natin. Hinahanda na ng mga guides and porters ang mga kagamitan nila. At tapos na rin kaming ihanda ang mga gear namin. Tara, simulan na nating maglakad. Meron pa palang 1 hour flatland hike mula sa bahay ni Tatay Remy patungo sa First River Cross o sa First Assault. Olango Magdiwang Traverse pala ang ruta natin. At dito, papasok na tayo sa First River Cross. Walang tubig ang river ngayon kasi mainit. Kasi summer na nga, El Nino pa. At dito na magsisimula ang unlimited ahon namin. Ayun, naka 4-wheel drive at low gear na. Hi! Nasa 80 to 85% ng climb na to ay puro bato. Kukunti lang ang grasslands and soft ground. Ito pala ang first na parang view deck nila. Or ewan ko kung view deck to, pero makikita mo na ang horizon.
Sa kabuuang climb ng first day ay ang sobrang init. Halos maubos namin ang tubig naming dala sa first day pa lang. Ito pala ang mga trail buddies ko, si Guy at saka si Phil. At biniyayaan kami ng clouds. Hindi na masyadong mainit. Medyo mataas na yung altitude namin kaya malapit na kami sa clouds. Medyo lumamig na rin. At habang tumataas ang altitude, lalong humihirap ang trail. Medyo makitid at sobrang steep na. At ito talaga ang tunay na dahilan kung bakit ako umaakit ng bundok. Ang mga ganitong view. At umabot na rin kami sa first campsite namin dito sa Olango side. Umalis kami ng around 6 AM sa bahay ni Tatay Remy at dumating kami dito almost 4 PM. How was your climb, sir? At syempre, relax muna tayo upang ma-reserve ang energy para bukas. At ayan, day 2 na. Simulan na natin ang pag-ahon papuntang summit. Uy, nauntog pa paring Phil. Pero okay lang, matigas rin kasi yung ulo niyan eh. Kung napansin nyo, madaling araw kami nagsimula. Kasi ang habol namin na mag-sunrise sa summit. At saka para maka-clearing. Mapriso ka. Sus, ang ganda talaga ng mga tanawin dito. O, tingnan nyo. Diba? Habang palapit ng palapit kami sa summit, patarik naman ang trail. Kaya replenish muna tayo ng energy. Tirahin natin tong trail food natin. Naka-light pack lang pala tayo ngayon. Kasi almost 2 years na nung last major climb ko at saka wala akong training. Okay lang rin kasi nakabigay tayo ng hanap buhay sa mga local dito. Kumuha kasi ako ng isang personal porter ko. At syempre sa day 2, nakapack na ang breakfast namin. Kaya kain muna tayo. Just a little bit caught in the middle. Life is a At dito pala ang pinakaunang ridgeline cross namin. Habang tumataas ang altitude, lalong gumaganda ang tanawin.
Dito pala, medyo malalim ang bangin, kaya medyo na-stress sa akin si Neil. Ako rin, pakita ka lang. Quick trivia, ang Mount Giting-Giting ay kinikilalang Galapagos of the Philippines. Now you know! Hanggang sa dulo ng mundo. At dito ang pinakaunang thick vegetation na dadaanan natin papuntang summit na ito. Talaga namang sinuwerte kami, binigyan kami ng Sea of Cloud. Wicked Garden. At sa wakas, umabot na rin tayo sa tuktok ng Mount Giting-Giting. Nasa 2,058 meters above sea level pala ang highest elevation ng Mount Giting-Giting. Doon na rin kami nagtanghalian sa tuktok ng Mount Giting-Giting. Sinulit talaga namin kasi sobrang ganda ng panahon, unlimited pa ang clearing. At heto naman ang tinatawag nilang Secret Garden. Isa ito sa mga designated campsites ng Mount Giting-Giting. Wala yung save guys. Hero ng lugar agad. Gabiti ako. At ngayon naman, simulan na natin ang pagbaba upang tumawid papuntang Mayos Peak. At heto na, sisimulan na nating mag-descend sa 90-degree wall. Sabi ng ibang kakilala kong mountain climbers na nauna na dito sa Mount Giting-Giting, ito daw ang pinakamahirap na part. Pero so far, okay naman. Depende lang talaga siguro sa panahon. Kasi siguro pag umuulan, siguradong limited ang visibility at sobrang dulas nito. Uy, okay man ito. Daming hold. Mauro dito. Wow. Perfectan ka na. Wala ka diyan. At ayun, natapos rin natin ang 90-degree wall. At dito makikita na natin ang breathtaking view ng Sawtooth Ridge. O diba ang ganda? At dito naman ang tinatawag nilang Peak of Deception.
ngayon, pababa na tayo sa Mabel Spring para mag-lunch. Hindi na ako naka-video dahil nalimutan ko. Pagkatapos mag-lunch, ay tawid na uli tayo papuntang Knife Edge. At heto na, papasok na tayo sa Knife Edge. At sa kalagitnaan ng Knife Edge, huminto tayo para magpahinga. At syempre, sinulit natin ang view. Di ko na rin na video ang pag-ahon namin sa Mayos Peak. Kaya heto, nandito na kami sa campsite ng Mayos Peak. At sa wakas, day 3 na ng climb natin. Pababa tayo ng Magdiwang upang umexit sa DENR. At pagkatapos mag-break camp at mag-ayos ng mga kagamitan, simulan na natin muling maglakad. At ayun, dumating na kami sa river system ng Magdiwang. Malapit na kami sa DENR. Nagpahinga at naligo muna pala kami dito bago namin tuluyang tinapos ang climb. At sa wakas, natapos rin. Sobrang sulit at sobrang saya ng climb na yon. May mga kasama rin pala akong 2 beses o 3 beses nang bumalik dito. At nandito na ang sundo namin. Congrats all man, dapat. Second time. Congrats, Beshi! Congrats, Beshi! Congrats, Jonah, for the second time. Thank you. Cool. At hinandaan na rin pala kami ng brunch ng organizer namin. Congrats, At tong dalawang to ay parati yung kasama sa mga major climbs, si Andy tsaka si Mark. Congrats. O ayan, hanggang dito lang tayo. Congrats, Nick. Kita-kits ulit sa susunod. Bye-bye!